We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory sa katotohanan yun. Eh ngayon po, binasura ang konstitusyon. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Pray lang po para matuloy ang Blue Ribbon. Pagdasal po natin na matuloy ang Blue Ribbon hearing dyan sa Senado. There Ayan po, talagang nakakalungkot po mga kababayan na ang nangyari kanina. Gumawa na naman, nakadiri ang ginawa ng minority 11. Illegal ang iginawa. Sa totoo lang, 13 ang kailangan para maumpisahan, ma-proceed ang quorum. Diba? Ngayon, ang nangyari, 12 pa lang sila, tinuloy pa rin nila. Diba maliwanag na illegal? Kaya masasabi ko lang, grabe, kalat na talaga ang sindikato ng korupsyon sa Pilipinas. Maliwanag. Corruption yan eh. Diba? Corruption na merong mga dyan sa minority 11 na involved sa corruption. Diba? Sa Kongreso, sa executive, sa mga department, kalat ang corruption. Kaya nga tinawag na sindikato ng corruption sa Pilipinas. Ang laking sindikato po, sa totoo lang. Pati Senado, hindi pinatawad, nagawa ng paraan para maagaw lang ang kapangyarihan. Kahit illegal na ay gagawin, at talagang gagawin para lang hindi matuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga, involved. Diba? Masyadong toxic ang ginawa ng minority 11. Lantaran ang pambabastos sa rules ng Senado. Pinalahura ang kredibilidad ng Senado. Pinalahura ang institusyon ng Senado. Etong si Risa, kababaeng tao, ganito ang ginagawa. Talagang hindi na maganda yung ginagawa. Sumasalib pa. Kababaeng tao, di ba? Sinabing 13 ang rules para umpisahan ang quorum. Anong ginawa? Tinuloy pa rin at mag-acting Senate pa. Di ba? Acting Senate President pa. Silang tinatawag na sa katauhan ni Win Gatchalian. Walang hiya, nakakadiri kayo dyan sa minority 11. At itong si Chis Escudero, talagang at okay lang maghudas para wag lang makulong. Walang yagba eh, di ba? At takot makulong. Grabe. Hindi niya alam na yung pinanigan niya ay pwede rin siyang ilaglag. Hindi niya naisip yun. Pwede pa rin siyang ilaglag ng administrasyon kahit sumanib siya dyan. Dahil nakakabit na sa kanya yung kaso at nakahanda na. Pustahan tayo, makukulong pa rin niya si Escudero kapag nanalo si Martin sa kaso. Diba? Dahil hawak pa rin ni Martin ang Kongreso. Sa totoo lang. Ito lang, no? Nakakatakot lang na ang target nila ay si BP Inday Sara. Siyempre. At lansado na ang charter change. Baka hindi natin alam ha. Ito lang, no? Baka plansado na ang charter change. Inihahanda na lang nila na sa pagkakataon sa panahon na lang ang hinihintay. Sa totoo lang. Walang kamalay-malay ang sambayan ng Pilipino na niloloko na tayo ng mga sakim na mga buhaya. Diba? Dahil mabibigla tayo na magigising na lang tayo na nabago na ang saligang batas. Iyan ang nakakatakot dahil mahahawakan na tayo ng mga ibang tao. Especially, merong halo eh. May mga makakaliwa dyan, di ba? Dahil traitor yung mga yan eh. Di ba? Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, natuloy daw ang Blue Ribbon Committee. Eh kung paano kung hindi papasukin? Patay ang aircon, patay ang ilaw at wifi para sa live internet.
Iyan ang dapat malusutan ng grade 13 bukas dahil bago na ang usaha at ang secretary. Binago nila eh. Ang utak nga talaga. Grabe. At eto no, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Eto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito no ang latest update ni Senador Alan Peter Cayetano na pagkatapos gumawa ng illegal at nakakadiring ginawa ng Minority 11 sa kanilang ginawa. Illegal, di ba? Kaya ito po no, panoorin po natin at umpisahan. By them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pinapatay nga. Binasura po ba ang Philippine Constitution? Asan ang demokrasya? Yan ang tanong. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24, 13, di ba? 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na dapat 13 ang requirements. Di ba? 13 po. Anong ginawa nila? 12 lang? Nag-proceed na sila ng quorum. Di ba? Napaka-imposible ng mga pinaggagawa nila. Talagang may basbas eh. Para lahat talaga, hindi na tayo magtataka. Nagbebendalo na yung mga yan. Sila ang tagagawa ng batas, pero silang hindi tumutupad sa batas. Talagang ano na, talagang sinusugal na nila ang sakripisyo nila para mapagtakpan lang ang mga involved dyan sa mga Senado na may involved pagdating sa maleta. nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable. Kasi doon po, tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the Grabe, point di ba? of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na ba ang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng aking administrasyon? Ang Nakakalungkot eh. ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate... Bakit nakakapagtaka? Bakit ang lakas-lakas ng loob nitong minority 11 na to na gumawa ng bendalo? Talagang ang lakas-lakas ng loob at ang kakapal na muka na gumawa ng illegal. Hindi na sila nahiya dahil kitang-kita na sabayan ng Pilipino ang pinaggagawa nila. Talagang nakakahiya po sa ibang bansa. Alam na. Hindi yan, kumagay, makakarating yan sa buong mundo. Malalaman yan ng ibang bansa. At syempre, ang unang-unang mahihiya dyan, yung mga OFW. Kapag nalaman ng mga ibang bansa at mga amo nila na ganito pala katalamak ang mga corruption at syempre ganito katalamak kung paano gumawa ng illegal ang mga senador. Di ba? President pro tempore ay kailangan po 13. So paano Tama, 13 po. Si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nila... Kailangan din ng kailangan din ng presiding officer kagaya ni Loren Legarda, di ba? Wala ron inumpisahan pa rin nila. Recess ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem
shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Oh, yung tempore po ang kailangan ang basbas ng tempore, Senate tempore. Kumagay pangalawa, Vice President ng Senate President. Ayan po, kaso wala yung tempore eh. Tapos tinuloy pa rin. Talagang napaka-illegal talaga. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-vote sa kanila. Bibilisan Oo, ko po pwede. na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, ABC. But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi nila maalis-alis eh. Ang nakakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. Pero ang higit sa lahat, siya pa rin ang masusunod. Pagdating dyan sa Senate sa premises, sa area ng Senado. Kaya kapag bukas, papasok siya ng alas 10 dyan sa Senado, dapat papasukin siya. At kasama na yung mga Blue Ribbon chairman na talagang original. Hindi yung kagaya ni Erwin Tulfo, grabe. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat Illegal talaga, na no? may kasamang pagbabasura ng ating Mandaraya, Constitution. grabe. I warned everyone about this from Mga day one. mandurugas, ang We galing. warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo, or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text tama. yesterday, pumunta lang daw ako, or si Senator Loren, para na at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon. Dapat ano yun din nila? Na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin. Alam nyo, ang magandang gawin dyan, baguhin uli nila yung mga usaha at pati yung Secretary General. Binago nila eh. Para walang kawala eh. Pero bukas pag nakalusot yan, baguhin nila uli yun, mga usaha. Para tuloy-tuloy ang Blue Ribbon. Diba? Po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. Napaka-illegal. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po Napakandaraya. tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, Mga "Bakit halimaw. hindi na tayo lahat mag-resign?" Bakit po Halimaw, ngayon, mga after buhaya asking talaga. to resign yesterday, Grabe. illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Will, Lucian. Oo. Agent. You're playing Bawal. around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ng mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct? Basta-basta na lang magpapalit, di ba? Yung Senate President pa rin naman ang mananaig at Senate President pa rin. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang masusunod. Di ba? Or pag-usog ng impeachment court. Alam niyo po, madidelay po ang impeachment. Sapagkat pag pinitan ng rules, ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI ng May 11, binaboy din tayo ng May 13, Binaboy. issue after issue, at ngayon naman po. Instead of Ngayon naman po, talagang ano, adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos kung isa na natin ng impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes.
Wala nang problema because I issued an advisory Kaya magtataka tayo. Nasa direksyon naman yung mga plano ni Senador Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Tapos buzzer beater ang ginawa nila. Kinabukasan, committee na ng Blue Ribbon hearing, 'di ba? 'Di ba? Oh, kanina na nakasinilya tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory sa katotohanan yun. Eh ngayon po, binasura ang konstitusyon. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am Tama. still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. pray lang po para matuloy ang Blue Ribbon. Pagdasal po natin na matuloy ang Blue Ribbon hearing dyan sa Senado. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside Dapulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dapulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing, sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. At eto naman po, no, meron pa siyang pangalawang latest update sa pagpapahayag niya. Ito po yung pinaka-latest niya. Address the issues para hindi Ayan. po tayo malito. Especially po na napaka-importanting araw ang bukas sapagkat maririnig na natin ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee. Maliwanag po, tuloy na tuloy pa rin po ang Blue Ribbon Committee. Kasi nga, talagang dating si attorney, si Harry Roque, siya rin po nagsasabi na Senador Pia Cayetano pa rin ang chairman. At si Senador Rodante Marcoleta pa rin ang chairman sa subcommittee ng Blue Ribbon hearing dyan. Yan po, maliwanag. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagkamusmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala ko pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura. Ayan po, kasi naabutan ko rin yung commercial na yan. Na tinapon niya, di ba? Nung magbaha, yun, na hindi nila namalayan, nasa pintuan na nila yung basura. At nung buksan niya yung pintuan, doon, pumasok sa bahay nila na kasama yung baha. Bumaha. Pumasok ulit sa bahay nila yung basura kasama yung baha. Yun So ang nga. flood control scam ay hindi nangyari by its own, by itself, no? Hindi ito nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, So, minds, politikong talagang, said, kayang gawin to. oh, We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth. talagang pinag-aralan. Kumbaga nag-evolve na ang corruption. Talagang lantaran eh. Nasilaw sa kapangyarihan at syempre nasilaw sa laki ng pera na makukuha. Kaya pala nagpapatayan ang mga kandidato kapag naagawan na sila ng ibang, natatalo na sila sa ibang kandidatong kalaban nila. Kaya pala, We know how to stop a laki problem pala ng pera. and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay oposisyon ang gumawa? Napakagaling naman po pag members ng opposition Oh, grabe, di ang ba? gumawa under the nose of an administration
Nasa kanila yung samantalang kapangyarihan. mahigit 2 taon na nangyayari. So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number 1 priority is the economy. Number 2 po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto, kasama dyan si Senator Win. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today. Talagang ginapang na the other ng Malacanang, groups no? backing them, they will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating konstitusyon. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay ito sa iba kung may 13. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yun. Wala po sa rules yun. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yon. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated. Existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment po ba ngayon, mag-aaresto ng 2, 4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador. Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po You need 12 for any position below the Senate President Pro Tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President Pro Tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano. Hindi, para sa taong Kundi bayan. dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. Yan. Yan po, no, malinaw. Pinadalhan ng memo yung secretary at yung OSAHA. Di ba? Kailangan buksan nila ang pinto ng Senado at nang matuloy ang Blue Ribbon hearing sa pangunguna ni Pia Cayetano, Senadora Pia Cayetano at si Senador Rodante Marcoleta. Kaya dapat i-open nila yan bukas. Kailangan masunod ang Senate President. Hindi yung mga minority 11. Illegal ang ginawa nila kahapon ay kanina, di ba? We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate.
Do not Tama. have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sigurado Sabi nila, yan. trabaho yung Grabe. issue. Oh, pinalit Ito lang, no? Sigurado yan. Maraming tao dyan sa Senate. Diyan sa Senado. Maraming mga taong magrarally dyan sigurado. Hindi ka tanggap-tanggap eh. Ang illegal na ginawa ng minority lang nila 11. yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman Oo. tinuloy yung bill sa sabi ng ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. No? Di ba sabi nyo, paano naman yan, si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy? Bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay nyo chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign denotion, campaign nandun po yung issue ng malay-maleta, nandun issue sa flood control. And then ipopostpone Nandun yung lahat hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I Yan. can para Kailangan, nandun po ang hearing Tama. natin. My authority Tama now yan, Senador. comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together. Ayan po, no, napanood po natin at muling napakinggan ang latest update na pahayag ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya po, maliwanag na maliwanag po, pupunta siya ng alas 10 ng umaga sa Senado at sana naman, kung sino, eto, no, sana masamahan siya ng mga tao. Yun lang po, sa totoo lang talaga. Kaya eto, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.